Karma, ang buhay ni Eddie Salvatore, Episode 17. Nakapamaywang si Santiago habang nasa ibabaw ng maliit na kabayo. Ang kasuotan nito ay para talagang isang hasyendero at may sukbit pang buntot pagi. Ipinamumukha sa kanyang kausap ang bago niyang posisyon sa buong hasyenda. "Nasaan si Eddie?" Mabalasik na tanong nito. "Nasa paaralan pa siya, senyor," sagot ni Pasiano. Napahugot siya ng malalim na hininga. Dumating na naman ang kontrabida sa buhay ni Eddie. Pakiramdam niya ay may dalang problema na naman si Santiago sa buhay ng binatilyo. Tumawa ng malakas si Santiago. "Nag-aaral? Pweh! Hindi bagay sa may dugong alila ang edukasyon. Kailangan ko siya sa mansyon. Maglilinis siya roon." Nagpanting ang mga tainga ni Pasiano. Pinigilan niya ang sarili na sumagot ng pabalang sa kausap. Ang tingin talaga ni Santiago ay katulong ang kanyang kapatid sa ama. "Sasabihin ko, senyor," nawika na lamang niya. Pagkaalis ni Santiago ay dumating naman si Eddie. "Naku, Eddie, nakalaya na ang kapatid mong demonyo." Mahimig pagkainis na wika ni Pasiano. Natigilan din ang binatilyo. Ang akala niya ay magtatagal sa bilangguan si Santiago. "Nasaan na po siya?" "Nandito siya kanina, hinahanap ka. Pumunta ka raw sa mansyon at maglinis doon," sagot ni Pasiano. "Sige po, pupuntahan ko." Bumaba ng kanyang bisikleta ang binatilyo at ipinasok sa dampa ang dalang bayong na may lamang mga libro at gamit sa paaralan. "Naku, Eddie, huwag kang papayag na alilain ka ng taong yun." May babala ang tono ni Pasiano. "Hindi na mangyayari yun, tay, kahit na kailan," sagot ni Eddie. Pagkawika ay muling sumampa ito sa bisikleta. "Magpahinga ka muna bago ka pumunta." Pinigilan ni Pasiano ang binatilyo nang umakto ito ng papaalis. "Puntahan ko na, tay, para makabalik agad ako." Pagkawika ay mabilis na pinaharurot ni Eddie ang bisikleta. Napakamot na lamang sa ulo si Pasiano. Nag-aalala siya sa binatilyo. Sa pagdating ni Santiago ay tsak na aalipinin na naman ito ang hindi kinikilalang kapatid sa ama. Sa bilis ng pagpadyak ni Eddie ng bisikleta, ay wala pang isang oras ay narating niya ang Casa Salvatore. Inihimpil niya ang bisikleta sa tapat ng terasa. Nadatnan niya na nakatayo sa may terasa si Santiago habang humihit-hit ng sigarilyo. "Pabuti naman dumating ka na. Linisin mo na ang dating kwarto ni Mama. Doon ako matutulog." Mando agad ni Santiago kay Eddie. Hindi naman sumagot si Eddie at umakyat na siya sa kabahayan para sundin ang utos ni Santiago. Kinuha niya ang isang nakasinding kandila para pumunta ng kwarto pero muli siyang tinawag ni Santiago. "Siya nga pala, Eddie, unahin mo munang linisan ang sasakyan ko at may lakad ako," wika ng lalaki. Tumango si Eddie kaya dumiretso ang binatilyo sa kusina para maghanap ng balde ng tubig at basahan. Dahil wala ng kuryente ang buong mansyon, kaya kailangan niyang mag-igib sa poso ng ilang buwan na ring hindi napapagana. Bitbit ang balde ng tubig ay tinungo ni Eddie ang garahe. Mabuti na lamang kabilugan ng buwan, kaya nakikita niya ang kanyang nilalakaran. Nilinis ni Eddie ang loob at labas ng sasakyan. Pagbalik niya ay nasa lubong niya si Santiago na patungo sa sasakyan nito. "Pupunta akong bayan, Eddie. Maglinis ka sa buong kabahayan. Magmukha ng gubat ang paligid nang mawala ako. Mula ngayon, dito ka na uli sa akin titira kasama ko. Pagsisilbihan mo ako." Pagkawika ay tinungo na nito ang kanyang sasakyan. Binuksan ni Santiago ang kanyang sasakyan
at naupo sa tapat ng manibela. Humunot ang kanyang noo. Pati yata loob ng sasakyan ay pinaliguan ni Eddie dahil basang-basa. Nangangamoy gasolina pa. Sisigawan sana niya si Eddie pero nagtimpi na siya dahil nagmamadali na siya. Sinusian niya ang sasakyan at pinaandar ito. Umandar naman agad ito. Bago pinatakbo ay nagsindi ng sigarilyo si Santiago. Subalit, huli na niyang napagtanto na ang naaamoy niyang gasolina ay nanggagaling sa loob mismo ng kanyang sasakyan. At sumiklab ang apoy. Inapuhap ni Santiago ang siradura ng pinto ng kanyang sasakyan. Subalit hindi niya mabuksan ito. Sumigaw siya at tinawag si Eddie. Humihingi siya ng tulong habang unti-unti na siyang nilalamon ng apoy. Nakatayo lamang si Eddie sa di kalayuan. Nakamasid sa nasusunog na sasakyan. Para sa inyo, nanay, ang katapusan ng aking paghihigante. Bulong nito sa sarili. Sumampa na siya sa bisikleta at pinaharurot na ito. Mabilis ang mga padyak ni Eddie sa kanyang bisikleta, kahit bako-bako ang mga daan. Hindi simentado ang karamihan sa mga daan, lalo na pag hindi na parte ng kabayanan. Pero nakarating din siya sa kanyang sadya, sa puntod ng kanyang ina sa kabilang bayan. Nanay, ikinalulungkot ko kung hindi kita nailigtas ng mas maaga. Pero nagbayad na silang lahat. Pansamantala muna akong aalis. Pero pangako, pagbalik ko, ipapagawa kita ng magandang mausoleo. Paalam, Nay. Luhaan si Eddie habang pumapadyak ng kanyang bisikleta. Ibinuhos niya sa pagluha ang lahat ng naipong galit para sa mga naapi sa kanila. Para sa mga pangyayari na wala silang pagkakataon na pumili. Samantala, nakatalugan ni Pasiano ang paghihintay kay Eddie. Naalimpungatan siya na maramdaman niya ang pagdating ng binatilyo. Nangunot ang kanyang noo at pinuna ito. Eddie, dumating ka na pala. Bakit ka nag-iimpake? Saan ka pupunta? Kay Pasing, pag may naghanap sa akin, sabihin mo hindi mo alam kung nasaan ako. Wika ng binatilyo. Nagmadali ito na isinilid sa bayong ang ilang pirasong damit at pagkatapos ay lumabas ng dampa. Napabangon si Pasiano at hinapol ang binatilyo. Teka muna, saan ka ba pupunta? Sa Casa Salvatore na naman? Lalayo muna ako, Tay Pasing. Saka na lang ako babalik dito. Sumakay na ang binatilyo sa kanyang bisikleta. Nayanig si Pasiano. Isa lang ang ibig sabihin ng pag-alis ni Eddie. May nangyari sa Casa Salvatore. Panginoon ko, anong ginawa mo, Eddie? Ngunit hindi na sumagot si Eddie. Pinaharurot na nito ang bisikleta sa malubak na pilapil. Makalipas ang ilang oras, ay pawis na si Eddie sa pagpadyak ng bisikleta. Hindi naman makakarating ang kanyang bisikleta sa Maynila, lalo pa bako-bako ang mga daan. At lalong hindi niya alam kung nasaan ang Maynila. Naghalo na ang pawis niya sa alikabok na sinagasa niya sa daan. Pero pipilitin niya makarating ng Maynila, sa lugar na maraming tao at madali raw kumita ng pera, sabi ng karamihan na nakarating na. Biglang napasubsob si Eddie sa gilid ng kalsada. Nasira na ang kadena ng bisikleta. Inis na sinipa niya ito at nahulog sa pilapil. Naupo siya sa tabi ng puno. Mag-aabang na lamang siya ng kalesa ng mga biyahero na nagdadala ng mga gulay sa kabayanan. Bago nagbukang liwayway, ay nakarating ng kabayanan si Eddie. Nakiusap siya sa mag-asawang biyahero na isakay siya kapalit ng pagtulong niya sa paghakot ng mga paninda nito.
Dahil natuwa sa kanya ang mag-asawang biyahero, kaya binigyan siya ng mga ito ng pambili ng pang-agahan. Nagugutom na rin siya dahil wala pang laman ang kanyang sikmura mula pa kagabi. May nakita siyang nagtitinda ng lugaw at nilagang itlog. Bumili siya at naupo sa isang tabi. Habang kumakain, ay iniisip niya kung paano makakarating ng Maynila. Napakabagal kung sa kalesa na hila-hila ng kabayo o kariton ng kalabaw siya sasakay. Nalaki ang mga mata niya sa tuwa nang may makita siyang huminto na jeep ng mga sundalo. Binilisan niya ang pagkain at hinigop agad ang mainit na lugaw. Bitbit ang kanyang bayong ay lakas loob na lumapit siya sa nagmamaneho ng jeep. Kuyang sundalo, sir, pwede po ako makisakay hanggang Maynila? Naubusan po ako ng pamasahe wika ni Eddie. Nagdududang tumingin kay Eddie ang sundalo. Baka naglayas ka sa inyo, ha? Komento nito. Naku, hindi po. Pinapasunod kasi ako ng tatay sa Maynila. Nakulang po ang pera ko kasi kumain pa po ako Sige na po. Ginalingan pa ni Eddie ang pagpapaawa. Kailangan niyang makalayo sa lugar bago sumikat ang araw. Hindi kami aabot sa Maynila, boy. Hanggang Pulo lang kami. Wika ng sundalo. Kahit hanggang doon na lang po. Maglalakad na lang ako. Wika ni Eddie. Sumenyas ang driver ng sundalo na pumapayag ito. Doon ka sa likod. Wika nito. Subalit, puno ng mga sundalo ang loob ng jeep at wala ng lugar para kay Eddie. Ipinatong na lamang niya ang paa sa bumper ng jeep at mahigpit na ikinapit ang dalawang kamay sa bakal sa likurang bahagi ng sasakyan. Nakasabit sa jeep si Eddie habang bumabiyahe ito. Isang pagkalingat lamang niya ay mahuhulog siya sa sasakyan. Hindi rin siya maaaring pumikit at makatulog, katulad ng mga sundalong sakay. Anong kapalaran ang naghihintay kay Eddie sa Maynila? Abangan sa susunod na kabanata. Nagustuhan niyo ba ang kwento? Pa-like, share, and subscribe naman mga idol. Maraming pong salamat!